me something, it might just take the pain away. Ito na nga guys at gagawa tayo ng sarili nating tusino, 'di ba? At ito na nga yung karne na gagamitin natin. Ang tawag namin dito ay panceta di cerdo. At sa English naman ay pork belly. So, eto na nga guys. Masyado kong nilalapit ang aking bibig sa aking pagbo-voice over dahil napakaingay ng aking mga kapitbahay at alam nyo na may tugtog. So, eto na nga ang unang gagawin natin ay syempre lalagyan natin siya ng orange juice or Fanta naranja or soft drinks na may gas. Basta yung pwede rin Coca-Cola, pwede rin naman na or sparkling water or soda guys. Okay din naman yan pang babad natin sa ating pansita de cerdo. Or kaya naman Sprite, depende, basta may gas guys. Okay, tonica, mga ganyan. So, lalagyan muna natin siya ng ating liquid at lalagyan din natin siya ng powdered na bawang at paminta. Yan ang ating mga unang-unang panglagay sa ating pagbabad ng ating karne, 'di ba? At syempre, lalagyan din natin siya ng sugar and then salt. Ang paglagay natin dito guys, depende sa gusto ninyong lasa. Halimbawa, ako gusto ko ng matamis. So, lalagyan ko siya ng 4 na kutsara na asukal at 2 kutsaritang salt na durog or yung talagang pinong-pino, ganyan. Kasi guys, yung combination ng 1 kutsara sa ating asukal at saka sa asin, so yung 2 tablespoon ng ating kutsara ay yung ating kutsara na 2 sugar ay yung kombinasyon nun ay 1 kutsarita na asin, okay? So kaya ako gusto ko ng matamis, kaya gusto kong ganun yung aking paglagay. So, ibabad muna natin siya dito at halu-haluin natin at syempre lalagyan din natin siya dyan ng toyo para naman talagang kumapit yung lasa na napakasarap, di ba? Kung wala kayong mga durog na paminta or bawang, pwede naman po kayong gumawa, ng powdered na tuyo na mga ganyan, na bawang at saka paminta. Pwede rin po yung sariwa. Mas maganda nga sariwa kasi mabango po yun guys at malinamnam, di ba? So, ibabad ko muna siya dyan ng mga 10 to 15 minutes. Depende sa gusto ninyong pagbabad kasi kung alimbawa lulutuin nyo na, hindi nyo na kailangan patagalin. Pero kung alimbawa matagal or may stock kayo sa refrigerator, ay pwede naman po na gawin nyo ngayon at ibabad nyo. Tapos, kinaumagahan sa kanyo ipapak para siya ilagay nyo sa freezer. Ganun guys, yung mga kailangan gawin natin para meron tayong pagkukunan ng pagkain or stock, di ba? So, eto na nga guys, at papainit na ako ng kawali dyan habang ito ay aking hiniwa-hiwa dahil mahaba po siya, napakahaba niya. So, ganyan ang aking ginawa muna. Pinutol-putol ko muna siya, dinidbay ko muna siya dyan. Kasi depende naman sa inyo guys kung gaano kalaki or gaano kahaba yung inyong pansita or yung inyong pork belly. Kasi depende, alam mo, yung pantinda niyo, kung pantinda nyo ito, di mas lalong maliit siya, mas korto, short, kumbaga ganun. So, ito na nga at natapos ko na yung aking paghiwa-hiwa dito. Syempre, lagay muna natin yung liquid dyan dahil kailangan natin yung liquid na to. Huwag natin itatapon kasi ito yung ating pangsabaw kung saan pagpakulo natin siya dito ay kailangan sinubukan ko, kaya ganyan yung kawali ko guys kasi sinubukan ko siya nung una.
So, malamig pa pala yung kawali. So, hinango ko muna yung karne. Pagkatapos yung mainit-init na, yan, ganyan ko siya isa-isa muna. Kinukulokar ko muna siya, inayos ko muna siya dyan sa kawali kung paano ang sistema ng kanyang posisyon. Kumbaga. So, yan guys. So, inilagay ko na siya dyan. Maayos at pagkatapos inubos ko na siya dyan ilagay. Pagkatapos nilagay ko na rin yung sabaw natin kasi yun ang gagamitin natin pagpalambot dito sa ating pansita hanggang siya po ay mawala ng sabaw at kapag nawala na ng sabaw ay lalagyan natin siya ng mantika para naman doon natin siya ito toasted na parang barbecue style na napakasarap ng ating tocino, 'di ba? So guys, abang-abangan nyo at tingnan nyo kung paano ko ginagawa ang aking pansita or tocino gawa na mismo nagawa ko. At ito na nga yung ating resultado, 'di ba? Pawala na yung ating sabaw dito at kailangan halu-haluin din natin para pantay yung kanyang pagkaluto, guys. Siyempre, talagang pasensya ang paggawa nito dito kasi nga ay sinabawan natin ng maayos para maluto talaga. Para super super duper na malambot siya, guys. Okay? So, eto na nga at pawala na yung ating sabaw dito. Nakikita nyo, parang adobo na siya, 'di ba? Kaya napakasarap talaga. Kasi guys, tingnan nyo naman, 'di ba? Super super ang ganda na ng kulay niya. So, ako guys, hindi ko siya nilagyan muna ng food color. Kasi gusto ko munang ma-estimate kung ano ba ang magiging resulta. Pero kung pantinda naman ang gagawin ninyo, pwede nyo naman kulayan kasi parang attractive talaga. 'Di ba? Parang masarap tingnan, 'di ba? So ako hindi ko muna siya nilagyan ng food color kasi para sa akin, gusto ko munang ma-estimate kung gaano kaganda yung resulta ng ating tocino. Pero al final, nilagyan ko siya ng konting food color, guys, para naman talagang super super duper na talagang tocino style yung ating gawa. Pero ito ay parang barbecue. Napakasarap ng lasa, guys. Kaya gawin nyo na rin to, 'di ba? Kung wala kayong idea kung paano gumawa ng tocino, ganito lang po, napakasimple lang, okay? Yan. Grabing sarap, guys. Alam nyo, habang nagbo-voice over ako, namimiss ko talaga tong karning to. Grabe, super duper sarap. At kung gagawin nyo naman tong pangtinda, ay nako guys, gawin nyo na dahil
bukod sa may pang-ulam na kayo, may pangtinda pa kayo. Grabeng sarap talaga. Grabe. Tingnan nyo, nagmamantika na yung ating tocino. Diba? Yan. Ganyan, guys. Diba? Nawala na yung ating sinabaw kanina. Kaya yan. So, al final, nilagyan ko siya ng food color, guys. Yan, kaunti lang. Hinalo-halo ko siya dyan para lahat siya makulayan. Yan. Ganyan ang itsura niya. Grabe talaga. Napakalinamnam. So, guys, gayahin nyo na at pwede nyong pang negosyo to. 'Di ba? Baka ito ay isa sa makatulong sa inyong pangkabuhayan kung paano gumawa ng tocino. So, guys, hanggang dito na lang po ang aking video at ingat po kayo lagi at lagi kong ang sinasabi kapag lalabas ng bahay, dalhin nyo si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. Araw-araw ay pagkakataon nating mabuhay pero ang kamatayan ay iisa lang po kaya ingatan natin ang ating mga sarili para maalagaan natin mabuti ang ating pamilya at mahalin natin. So, God bless everyone at ingat po kayo lagi. Bye-bye!